Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. May mga ginagamit ka-coffee na mga kaawa-awang mga Pilipino. Ginagamit po ng mga, sino ba ito? Sino may kapakanan nito? Ng kilos protesta nila dyan sa EDSA Shrine. Hoping na makakakuha sila ng suporta ng mga Pilipino para mag-aklas sa gobyerno at pabagsakin itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang masaklap, hindi mga volunteer yung nagpupunta dyan sa EDSA, kundi mga binabayaran para pumunta. Tama nga naman, ikaw ba naman, mag-e-effort ka, punta ka dyan sa EDSA, taga Cavite ka, tapos hindi ka babayaran? Ayan may nagtitrending online, ka-coffee, naku naman kasi kayo ayan nagsisirculate po yan online kung saan nagkakalistahan at nagkakabayaran para po sa mga dumalo dyan po sa kanilang kilos protesta dyan sa EDSA. Ang tanong, hanggang kailan sila dyan? At ang mura ng bayad, ka-coffee tinignan natin yung comment section Itong video na yan, pwede nyo itong i-verify sa Balita para sa Bagong Pilipinas. Yan po yung Facebook page na nag-post. At ang caption, nagkabayaran na sa EDSA. Panoorin ang buong video kung papaano nagkapapalistahan. Parang tupad lang yan Papaano nagkakapalistahan ng mga tao habang tumatanggap ng rally allowance. Sana all may rally allowance sa isinasagawang protesta ng mga DDS dyan po sa EDSA. Ang mga ito ay mula sa Tondo, Cavite, Taguig at mga kalapit na probinsya. Color-coded po kung saan galing at anong grupo nabibilang. Ayan, ka-coffee. Yung video, may logbook parang tanod. Yung ginagamit ng tanod, ka-coffee, may logbook yan. Ayan, nakalista dyan yung mga pangalan ng mga dumalo dyan sa hearing na yan. At may mga amount, ka-coffee. Tingnan natin ito. Ito yung resibo. Naku naman, Ito yung resibo. Baka nandito rin si Mary Grace Piatos. Ayan, maggrupo. 10 sila dyan, ka-coffee, na nakalista. Medyo blurred na po yan. Ayan. Lista po yan ng mga pangalan. 10 pangalan po yan. At may corresponding amount. Magkano to? 200. 200 ba ito? 500. Yan po yung rally allowance nila. O baka nandito si Mary Grace Piatos, nandito si Owishi, at kung sino-sino pa, ka-coffee, na mga lumabas din sa pangalan ng confidential funds. Nako! Ayan pamasahe lang yan, 200 pesos. Correct. Lugi negosyo pag ganyan. Maliit yung bayad, ka-coffee. May bayad talaga. Kasi hindi ba sila pupunta dyan? Kung kusa nila yan, hindi sila pupunta dyan. Yung iba din, ginawang negosyo yan. Sasali sila sa rally, kailangan nyo bayaran kami. Siyempre, mag-e-effort din kami dyan. Ibig sabihin, hindi sila sincere sa ipinaglalaban nila. And kawawa rin itong mga tao na ito dahil ginagamit lang ito ng mga DDS, ng mga leader nila na may mga sariling interes at gustong patalsikin si PBBM. Nako, huwag kayo magpamanipulate sa mga taong yan, ka-coffee. Kung ikaw ay nandiyan sa EDSA, bagamat onti lang sila dyan, huwag kayo magpagamit dyan sa mga DDS kasi iiwanan din kayo ng mga yan. Ilaglag din kayo ng mga yan. Naku po, ingat-ingat kayo dyan. Ginagamit lang kayo dyan para sa sarili nilang kapakanan. Naku naman talaga to, itong mga tao na ito. Anyway, may mga problematic ngayon. Mukhang may mga makukulong. Itong si Inday Sara Duterte, hinaina na po yan ng subpina ng National Bureau of Investigation o ng NBI. At pati itong si Digong sa kanya mga binitiwang statement abay iimbestigahan na rin. Nako, itong mag-ama na ito, ka-coffee, bakit atat na mapatalsik si PBBM? Pero mo, ikaw yung tatay, Ikaw si Digong. Gusto mong mapatalsik si PBBM. Kasi pag napatalsik si PBBM, sinong papalit na presidente? Hindi ang vice-presidente, yung anak ni Digong. Diba? Sige, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa subpina. Buti yan, kasi kailangan may managot dyan Kasi kung hahayaan lang yan ni PBBM, hahayaan lang yan ng gobyerno, uulit-ulitin yan. Gagawin ni Inday Sara Duterte yan kasi nagawa niya nga sa presidente. Ano pa sa ordinaryong opisyal ng gobyerno, sa ordinaryong Pilipino. OVP, tinanggap ang subpina ng NBI para kay Sara Duterte. Siyempre, baka magmatigas pa kayo dyan. Baka ayaw nyo pang umaten dyan sa imbitasyon na yan ng NBI. Tinanggap na po ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang subpina ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan siya pagpapaliwanagin sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Abay dapat lang. At yung kanyang mga kasabwat, actually may manhunt na nga
para sa kanyang kasabwat, yung sinasabi ni Sara na meron na siyang kinausap, no? Para tsumugi kay PBBM if ever daw may mangyari sa buhay niya. Hinahanap na yan, ka-coffee. Ibig sabihin, hindi lang mag-isa dyan si Sara. Kung si Sara ang mastermind, meron siya mga kasabwat. At yan, may manhunt na, hinahanap na itong mga tao na yan. Ang problema ngayon, nagdi-deny na. Yun ang problema dyan. Nagdi-deny na si Sara. Taken out of context daw kasi yung threat na yan. Taken out of context ha. Eh di wow. Ayon sa NBI, kasama sa mga itatanong kung sino ang kausap niyang hitman o inutusang gagawa ng pagtsugi. Sino kaya yan? Kilala kaya natin yan? Sikat bang ano yan? Sikat bang personality yan? O official din ba yan ng gobyerno? Oh, sino kaya itong mga tao na ito? Sa tingin ninyo? Mukhang ano rin yan, mukhang popular yung person na yan Mukhang influential din ka-coffee yung tao na yan. Yung kasabwat ni Sara Duterte para tsugiin itong si PBBM. Kasi tinan mo, pinapanindigan ni Sara maliciously taken out of context, sabi ni Sara Duterte. Wala, naka-preserve na yan ka-coffee. Yung video na yan, sumulat ng NBI na i-preserve nyo na yung video na yan. Tapos ngayon, mukhang dihado kayo dyan, taken out of context na. Pwede ba yun? Ang bilis-bilis nyo naman mag-deny dyan ka-coffee. Bakit ganyan ang style ninyo? Pag malapit na kayo mabulilyaso, sasabihin ninyo joke. Sasabihin ninyo taken out of context. Ano yan? Bakit ang hirap-hirap nyo ka-coffee sumuporta sa gobyerno? Diba? Tapos ka na Kung tapos ka na, manahimik ka muna. Tapos sa administrasyon mo, binigyan ka ng 6 years, hindi pa ba sapat yun? Diba? Nung si Digong, nanungkulan si Digong, may narinig ka ba? Wala kay Noynoy Aquino, wala kang marinig. Namuno siya the way gusto niyang mamuno. Si Noynoy, hindi nang ialam. Hanggang mamatay na lang ito. Ito problema Nangangialam pa headline ng ABS-CBN, dito naman tayo kay Digong. Palace tells Rodrigo Duterte to respect Constitution after call for AFP to correct fractured governance. Sino na naman siya para mag-utos sa Armed Forces of the Philippines? Presidente pa ba si Digong? Presidente pa ba? Alam ko hindi na. Bakit siya mag-uutos sa AFP? Sinong commander-in-chief niyan? Si PBBM. Ang AFP nagsalita na rin Sabi ng AFP, wala nang kailangan na loyalty check dyan. Dahil malinaw kung na kanino yung loyalty ng AFP. Yung panawagan ni Digong, sino makikinig dyan? Malacanang on Tuesday called on former President Rodrigo Duterte to respect the Philippine Constitution after he urged the Armed Forces of the Philippines to correct the country's supposed, and I quote, fractured governance. Yan na naman kayo, fractured governance na naman, baluktot ka-coffee o baling pamamahala. Sa definisyon ni Digong hindi ko alam kung anong tinutukoy niya dyan. Manahimik ka na lang kasi dyan, sir. Tapos ka na Pahinga na. Diba? Duterte in an online press conference in Davao City on Monday evening urged the military to, and I quote, correct and the alleged fractured in governance that he claimed could not be remedied. There is no relief. It is only the military who can correct it. Sabi ni Digong. Ano to? Wala na raw pong remedyo. Hindi na raw pong maitatama itong baling pamamalakad, itong term niya fractured governance, kung hindi ang military lang ang makakasagot. Kudita. Yan ang gusto niya. Mag-aklas itong military sa gobyerno. Ano yun? Aba, liable ka dyan. Hinihimok mo itong mga sundalo na mag-aklas sa gobyerno. Aba, may pananagutan siya dyan. Dapat managot yan. Kasi laging pinagbibigyan kaya namimihasa itong mga to He issued the remarks on the same day that his daughter, Vice President Sara Duterte, faced a House inquiry into her use of confidential funds. Simple lang naman ang problema Ipaliwanag ninyo saan nyo winaldas yung confidential funds. Period. Tapos, huwag nyo nang palakihin pa. Nililihis nyo pa yung issue Yun ang problema. Winaldas ni Sara itong confidential funds. Ngayong iniimbestigahan na, sinisigil na kayo ng taong bayan, hindi nyo maipaliwanag, kaya gagawa kayo ng ibang issue. Executive Secretary Lucas Bersamin called out ex-President Duterte's, and I quote, selfish, makasarili, selfish motive, makasariling motibo
in supposedly calling for a sitting president to be overthrown so that his daughter could take over the government. Correct. Nananawagan si Digong, gumagawa ng aksyon si Digong na mapatalsik si PBBM. Para pag napatalsik na si PBBM, uupo itong si Sara Duterte. Aba, selfish nga. Diba? Maghintay kayo sa 2028. Idaanin nyo sa demokrasya. Kung gusto ng taong bayan si Sara, edi siya manunungkulan. Siya magiging presidente. Ang tanong kung gusto, ha? Bersamin claimed the former president would, and I quote, go to great and evil lengths for his plan to succeed, including insulting the AFP by asking them to betray their oath. Oh, sa pool. Hinihikayat ni Digong itong mga sundalo na magtaksil sa kanilang sinumpaang tungkulin. Tama ba yan? Nasa mga sundalo, ako susunod kayo dyan, pero I don't think susunod dyan. Kasi confident ang leadership ng AFP. Hindi mo na kinakailangan ng loyalty check dahil ang loyalty nila nasa commander-in-chief nila at sa konstitusyon. The former president should respect the Constitution. Correct, ayan na. Not disobey it. He should desist from being an irresponsible as he has become. Sabi po ng palasyo sa kanyang statement. Nakakaya ito ha, insulto ito ha. Sinabihan ka ng executive secretary na maging responsable ka naman. Nagiging irresponsible ka na eh. At binabastos mo ang saligang batas, ang konstitusyon. Bersamin said Marcos administration will not shirk from its sworn duty to govern and manage the affairs of the Filipino nation according to the Constitution and the rule of law, and will defend its legacy before the Filipino people only by lawful means. Kasi sanay na sanay itong mga to eh, sa sarili nilang batas eh. Walang pagrespeto sa rule of law. Kung hindi tayo susunod sa batas, kung wala tayong irerespetong batas, wala na, kanya-kanya na tayo, hiwa-hiwalay na tayo. Hindi pwede yung ganyang estilo ni Digong at ni Sara Duterte na walang sinusunod na batas, na sila ang batas. Hindi pwedeng ganyan. Wala tayong kaayusan, walang mangyayari yan. Imagine mo nasa gitna ka ng kalsada, nasa gitna ka ng crossing. Hindi mo susundin yung simpleng traffic light. E di nagkabunggu-bungguan na kayo dyan kung hindi ka susunod sa traffic light. Hindi pwedeng ganyan. Kung ganyan kayo sa Davao, huwag nyong i-implement yan dito sa Pilipinas. Sarilihin nyo na lang yan. Huwag nyo na idamay buong Pilipinas. The state will act resolutely to go against all unlawful attempts and challenges. Sabi po ni Executive Secretary Bersamin, hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan. Ayan, sapul kayo dyan. Nangaagaw kayo ng kapangyarihan, nakakahiya sa inyo yan. Upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo at pag-aalsa. Sabi ni Bersamin. Sara Duterte gets subpoenaed over yung kanyang aligasyon, yung kanyang banta kay PBBM. BP Sara's threat, a plan without flesh. Yari itong mga to, inciting to sedition. Ako, mabibigat itong kasong ka-coffee ng mga isasampa sa mga taong yan. Ayan, ang importante dyan, may managot. Hindi pwedeng ma-absuelto na naman yung mga tao na yan dahil paulit-ulit na naman gagawin nila yan kung hindi pananagutin yan. Eh, sabi naman ni PBBM, ang commitment ni PBBM dyan, papalagan ko yan. Hindi pwedeng i-absuelto yan, palagan yan, sabi ni PBBM. O sige, sa Biyernes yan ka-coffee. Sa Biyernes, pinapatawag si Sara Duterte dyan sa NBI. Tingnan natin kung anong mga testamentong bibitawan niya dyan. O baka kasinungalingan na naman ang bitawan dyan. O siya, sige. Anong komento nyo ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Kung nasa Facebook po kayo at nasa YouTube po kayo, baka may comment kayo, lagay dyan sa comment section. At i-like at i-follow po itong video na to sa Facebook. Kung nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, ipasuyo na lang ka-coffee, no? I-click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung bell button para kayo notified every time na meron po tayong bagong upload. Magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Paalam po sa inyo. Bye-bye.